Hello, hello, Aries Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 24 hanggang 30. So alamin po natin naghihintay para sa inyo sa bagong linggong ito. But first, ihanda mo na mga Aries ang isang tanong ha. Sa dulo po ng ating reading, sasagutin po natin yan by using these cards. Okay, let's begin. Inhale. And exhale your cards for the week. You have, nice. Thank you ha sa lahat po ng mga Aries dyan na hindi po nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po sa akin yan. So thank you po. Sa mga new subscribers, hello. I-share nyo po yung ating video para po marami pang makapanood na gaya ninyo. Okay? Thank you po. So, at the background of your reading, meron kang the King of Pentacles. Alam mo, Aries, alam ng yung spirit guides kung gaano ka kasipag at kung gaano ka kadeterminado na maging stable, permanente yung kaperahan mo o yung trabaho mo o yung inaasikaso mo. Sabi dito ng yung spirit guides, ilaan mo ang energy mo sa karapat-dapat. Huwag ka daw muna mag-focus sa mga bagay na nanakaw ng atensyon mo, oras mo, pagod mo, no? Kailangan doon natin to ilaan sa alam nating meron tayong mapapala. Pinapayuhan ka rin dito, Aries, na panahon to for you na magtiwala. Na kung ano man tong pinapatubo mo, kung ano man tong pinapalaki mo, inaalagaan mo, napapabor to para sa'yo. You have the talent, the skills, and the ability and the knowledge para dyan. Kaya magtiwala ka sa kaya mong gawin. Okay? Importante yan. Oops, gumalaw. Ating mga fortune cards. At the core energy, meron kang the Four of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, itong linggong ito, you really need to find time for you to relax, magpahinga. Meron sa inyo kulang sa tulog dahil nga sobrang abala sa mga inaasikaso or sobrang busy sa pag-abot sa mga pangarap. Sabi mo, okay lang mag-overtime, okay lang magpuyat, kailangan ko tong magawa, kailangan ko tong matapos. Ang nangyayari, baka mapagod ka masyado, or mahirapan ka, or bumaba ang immune system mo, no? So pinapayuhan ka dito na kapag pahinga. Okay? And like I've said kanina, may mga bagay ka na dapat mo nang ipagkatiwala kay God. You've done your part, ginagawa mo ang kaya mo, binibigay mo ang effort mo, so ibigay mo na sa Diyos yung parang tiwala na God, ito na yung ginagawa ko, ito yung effort ko, siguro naman nakikita mo yung aking ginagawa, so itaas mo sa Kanya na ibibigay niya yung healing mo at yung tagumpay na nais mo para dito. Okay? Huwag kang mag-alala, itong si King of Pentacles ay malaking indikasyon ng matagumpay na outcome. So, kailangan talaga magtiwala ka lang, relax ka lang, do not be worried or stressed out. Everything will be fine. Okay? Clarify natin. So, mga Aries, ano ba yung mga kinakatakot mo? Ano ba yung mga iniisip mo na sana ganito, sana ganito? I-comment mo nga sa baba para maayos, para magkaroon ng magandang outcome. Okay? Four of Swords, the Two of Cups. Okay. Kung ikaw ay may inaalala or pinoproblema pagdating sa love life, connection, negotiation, pag-uusap, or kontrata, no? Sabi dito, gawin mo lang yung makakaya mo, daanan mo yung tamang proseso, tapos huwag ka na masyadong mag-alala. Okay yan. Minsan, just let God deal with it na lang. Kung alam mo naman na nagawa mo yung part mo, kung alam mo naman na naibigay mo lahat, no? Yung checklist na puno mo, natapos mo, yung requirements na ibigay mo. So, wala kang dapat ikatakot. Magtiwala ka at destiny and yung kapalaran mo ang magbibigay sa iyo ng garantiya that everything will be fine. At the bottom, the Ace of Swords. Yes, clarity ng isip, no? Kung alam mo na kaya mo, and this time around, this is an indication of victory, no? Panalo, tagumpay, maayos.
Kaya kung meron mga dapat pag-usapan para mapanatag ka din, and then let go. Let God do the other half ng prosesong ito. Basta maliwanag sa iyo ang pag-uusap, lahat ng mga dapat plantsahin, okay ka. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the strength card. Si strength card dito, sabi niya, dahan-dahan ka lang, relax ka lang. Alam ko na medyo aligaga ka dito, gusto mo agad maging perfect, maging maayos, maging matagumpay, maging polido, di ba? Pero sabi dito, kapag nirarush mo ang sarili mo or minamadali mo yung proseso, baka mahirapan ka. Kaya importante na dahan-dahan lang, take one step at a time. Huwag mo masyadong bugbugin ang sarili mo na dapat perfect, dapat tama, dapat maganda. Okay lang minsan na kung ano lang yung kaya, yun lang. Okay? For as long as hands-on ka dyan, for as long as kinakaya mo lahat, okay yan. Okay? So now, sabi dito ng yung spirit guides, magpakatatag, magpasensya. Halimbawa, ito ay business or trabaho or project. Kung ano man yung pinagkakaabalahan mo na kailangan talaga ng maraming oras mo, kailangan may tiyaga tayo. At magpasensya, okay? And be kind to yourself. Yan ang importante eh. Be kind to yourself. Hindi mo kailangan na, alam mo yon, iset ng mataas yung standard mo para sa iyong sarili. May pressure ka na nga sa paligid, bibigyan mo pa ba ng pressure ang sarili mo, di ba? So, be kind. Be kind to yourself. Strength card, the King of Pentacles. Yes. Sabi dito, may tao sa buhay mo na maalam, magaling, established, may sinasabi sa buhay, maaaring siya ang makatuwang mo para ma-accomplish mo yung ginagawa mo. So, listen to this person or humingi ka sa kanya ng payo, humingi ka sa kanya ng gabay para matulungan ka sa bagay na ito. So, itong tao naman to, kitang-kita niya kung ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong iplano or dapat mong plan B, plan C, or option. So, lalawak ang isip mo sa tulong niya. So, find this person na makakatulong sa ginagawa mo ngayon. Kailangan related siya dito. Halimbawa, kung ang inaayos mo ngayon ay tungkol sa teaching job mo, so maghanap ka ng taong may alam sa DepEd or sa teaching jobs, ganyan. Kung ito ay negosyo, maghanap ka ng taong maalam sa negosyo, nagagabay sa iyo para malaman mo yung tamang gagawin. Parang ganon. At the bottom, Sun card, yes. Just think positive. Kung ano man to nililikha mo, ginagawa mo, sa tulong niya, lalakas ang loob mo na parang, wait, ganito pala dapat. Uy, ganyan pala dapat. Yes, na-gets ko na, alam ko na gagawin ko. Parang ganyan. Okay? So, Aries, kamusta ka? Kamusta po ang araw nyo today? What are you doing? Ano mga pinagkakaabalahan mo? Comment below. In the area of what you need, meron ka the King of Swords. Ang kailangan mo ngayon, decisiveness. Yun bang term na walang urungan to ha? Kapag touch move na. Okay? Pinapayuhan ka ng yung spirit guides na maging matalino. Kapag merong haharapin, kailangan pag-isipan muna kung anong sasabihin, kung ano yung opinion. Hindi muna ako sasagot agad ng oo or hindi hanggat hindi ko pa siya napag-iisipan. Okay? Hindi ako pipirma na lang agad-agad nang hindi ko muna iniintindi yung mga binabasa ko. And also, sinasabi dito na kapag kailangan kumilos ka. Kailangan nandun ka, hands-on ka. Kailangan hindi ka naguguluhan or kailangan aware ka sa nangyayari para alam mo yung dapat mong gawin. Pinapayuhan ka rin na wag masyadong matalas ang dila. Okay? Pag-isipan mo muna kung anong dapat mong sabihin tungkol sa mga bagay na yan. Kaya nga importante na magnilay-nilay ka muna, mag-isip-isip ka muna bago ka magsasalita or bago mo kausapin itong taong ito para nang sa ganun, hindi maging komplikado yung mga bagay-bagay. Okay? The King of Swords. The Eight of Swords. Okay. Unahin ko muna yung mga may love life. Okay? Narinig ko parang may pagka-love life reading din ito. Sa mga
makikipag-cool off o makikipag-break sa partner, parang gusto mo muna magpahinga eh. Dahil parang toxic na or bumibigat na at gusto mo muna mag-focus sa kaperahan, sa future, sa negosyo, sa trabaho. Kasi parang feeling mo sa mga may love life dyan, kinukulong ka o sinasakal ka or pinipigilan ka ng taong ito na very manipulative, very controlling. Yan. So panahon to para palayain mo ang sarili mo. Sabihin mo, enough is enough. Meron ka ring sariling buhay, meron ka ring sariling pangarap. So follow that dream and be independent. Be powerful this time. Okay? Sa mga may love life dyan. For others, sabi dito ng yung spirit guides, sa ibang Aries naman dyan, malakas ka magaling ka pero tinatali mo mismo ang sarili mo. So now is the right time for you to stand up, speak up, be brave, take action dahil kayang-kaya mo naman. Ikaw lang ang humaharang sa iyong sarili. At the bottom, the 8 of Cups. 8, 8, 8. Tatlong 8 yan. Ibig sabihin, you have the power. 8 din to. Si Strength card. You have the power, you have the energy, you have the grit para lumaya sa mga maling bagay, lumaya sa mga maling tao, lumaya sa mga maling energy sa buhay mo. Kaya kung gusto mo muna magpahinga, magbakasyon, lumayo-layo, feeling ko kailangan mo yan para mahanap mo yung tama mong alignment at yung swak talaga para sa'yo. You need to walk away sa mga maling tao talaga and choose to be happy, choose to be independent para makuha mo talaga yung para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Emperor card. Si Emperor dito, sabi niya, parang pagod ka na Pagod ka na sa pag-aasikaso sa kanya. Pagod ka na sa dikta ng ibang tao. Pagod ka na sa pag-meet lagi sa standard na sineset ng iba. Sabi mo, gusto ko namang gawin yung mga bagay na maganda para sa akin. Ayoko na maging robot. Ayoko na maging sunod-sunuran. Kaya I need this rest. I need na makahinga. I need na makalayo panandalian para sa ikakatiwasay ko, ikakaganda ng buhay ko. Kaya kung may mga nais kang tuparin para sa iyong sarili, ito yung right time, no? I'm seeing here na panahon na para kontrolin mo ulit ang buhay mo, to be the leader of your life without the influence ng ibang tao, without the control o pagpipilit ng ibang tao sa'yo. Napaka-powerful mo ngayon para sundin ang mga pangarap mo, tuparin yung mga nais mo, itayo yung mga nais mong itayo nang walang dikta or panliliit or grip ng iba, no? Ramdam ko talaga dito na you want freedom. You want happiness. And you want to be successful sa mga bagay na gusto mo para sa iyong sarili. The Emperor card, meron kang the Devil card. Yes, talaga namang may kumokontrol sa'yo. May gustong pigilan ka or may gustong ipagawa sa'yo yung isang tao na ayaw mo naman gawin. Sa panahon to para talagang maging matapang, say no kung ayaw mo, put boundaries sa mga yan. For others, para sa ibang Aries dyan, pinapayuhan ka na kung meron ka mang mga bisyo, alak, sigarilyo, sugal, or other third party, no? Panahon to for you to really disciplined and ituwid yung mga dapat ituwid nang sa ganun yung alignment sa buhay mo mangyari. Pinapayuhan ka na magmuni-muni, no? Walk outside, go to the park or magbakasyon para maisip mo yung tamang gagawin at maitaboy mo yung mga dapat itaboy sa buhay mo pagbalik. Okay? At the bottom, the Ace of Wands. Panahon to para maging wais sa mga bagay na gusto mong simulan sa buhay mo. Ramdam ko dito na marami kang gustong simulan na proyekto or plano or hakbang sa buhay mo, pero hinaharangan ka palagi ng mga taong ito na parang, wag na Aries, di mo yan kaya, or Aries dito ka lang, Aries ganto lang. So parang palagi kang naantala. Sa panahon to for you na lumaya na sa kadena ng mga yan and be brave to chase this opportunity or to begin with this plan. Okay?
In the area of your near future, meron kang the Knight of Wands. Sabi dito, in the near future, makakarinig ka ng good news. Kung ano man tong pahingang gagawin mo ngayon, pagmumuni-muni, pag-iisip, makakaasa ka in the near future. Maaring 12 to uh, 12 weeks to 12 months after watching this video, merong magandang balita patungkol sa mga bagay na gusto mong yumabong. Maaring loto ito or magandang trabaho or asenso sa iyong negosyo. It will be exciting soon. So congratulations. Okay? Clarify natin. Knight of Wands, meron ka. Sa mga may love life kanina, yung sabi kong parang gusto mo na magpahinga, gusto mo nang hiwalayan, gusto mo na mag-focus sa love life, in the near future, makakatagpo ka talaga ng very exciting and charismatic na future partner. Okay? Knight of Wands, the Ace of Pentacles. Yes, talagang may good news pagdating sa kaperahan, grasya, or opportunity. Kung ano man tong opportunity na ito, hindi mo siya papalagpasin. Sabi mo, akin yan, gora ko dyan, swak sa akin yan. Ramdam na ramdam mo na ito yung hinihintay mo. Congratulations. At the bottom, you have the Four of Swords. Sabi ko nga, magtiwala ka lang. Ramdam ko talaga dito na dinasal mo to. No? You have prayed for this. So, ibibigay naman siya soon. Kaya importante talaga magtiwala ka. Dahil lahat ng pinagdaraanan mo ngayon may dahilan, may right timing, at yun yung dapat mong intayin at saka pagsumikapan na maganap ngayon. Okay? In your challenge, meron kang the Queen of Swords. Sabi dito na yung spirit guides, minsan, hindi ka seryoso sa mga bagay na ginagawa mo. Ngayon, seryoso ka. Bukas, hindi na naman. Sa isang araw na ulit. Kumbaga, hindi consistent yung effort. Halimbawa, napag-isip-isipan mo na balak ko nang dumiretso pa Korea. Ngayon, seryoso ka dyan. Bukas sabi mo, ay huwag na lang. Tapos sa isang araw, lalakarin mo na. Tapos pagkatapos nun, ayaw mo na ulit. So, kailangan consistent. Kung ano yung nais mo, kung ano yung gusto mo, tumayo ka, ipaglaban mo, magsalita ka, abutin mo. No? Panahon din daw to para wag na mag-dwell pa sa past. Bitawan mo na yung past ha dahil walang tulong yun. Pinapanatili ka lang nun na stuck. So now be brave. See clearly the future that you want to create at actionan mo yun. Okay? Panahon din daw to for you to decide and make a choice. Parang meron ka pang bagay sa buhay mo na ayaw mong pagdesisyonan, ayaw mong harapin, ayaw mong kausapin. No? Queen of Swords, the Page of Swords. Importante ngayon na may alam ka, natutulay ka, no? Hindi pwede na, hindi ko alam ayoko muna mag-isip. Hindi pa ako sure kung anong gagawin ko next month. Hindi ko pa alam kung anong plano ko sa negosyong to. Hindi ko pa alam kung tutuloy na ba ako sa Korea kasi wala akong alam sa ganyang trabaho Kailangan kalkalin mo. Walang ibang taong lalapit na lang bigla sa'yo para turuan ka nito. Ikaw ang gagawa ng paraan. Ikaw ang magkakalkal sa internet, ikaw ang magtatanong-tanong, ikaw ang lalapit para malaman mo kung ano ba yung dapat mong asahan sa mga balak mong gawin. Okay? Three of Wands. Time na for you to expand, move, and grow. Hanggat nakatayo ka lang dyan, nasa isip mo lang lahat ng yan, walang mangyayari. Para maging alert ka or handa ka sa mga mangyayari, armasan mo ang sarili mo ng impormasyon na makakatulong sa iyo para umariba ng tama. Okay? Halimbawa, pangarap mong makapaghanap ng public school para mapasukan. Pero kung hindi ka nagre-research kung ano ba yung mga public school na pwede kong applyan na may available pa, paano ka aandar? 'Di ba? So, kailangan armasado ka ng kaalaman para alam mo kung saan ka pupunta. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Eight of Cups. Ito ay napaka-fortunate time para sa'yo. Talagang lalaya ka na mula sa isang bagay na alam mong hindi na pala para sa'yo. Ipapahinga mo ang puso mo. Ipapahinga mo sarili mo sa paglaban sa mga bagay na na-figure out mong hindi pala para sa akin. Pwedeng love life yan, iiwanan mo na yung partner mo dahil na-realize mo na hindi kami swak,
At yung pangarap ko, hindi niya pangarap. Yung mga goals ko sa buhay ay hindi niya kayang sabayan. So parang magfo-focus ka muna sa kaperahan, sa negosyo, sa trabaho, sa pagpapayaman, no? At ayaw mo nang may humadlang doon. So this week, you will have that power and that confidence na umalis, layuan, bitawan yung mga kabitaw-bitaw, at nandito ka na sa exciting part, no? Pupunta ka na talaga sa mga bagay na alam mong magpapaunlad sa'yo. Kaya magtiyaga, maghanap ng taong tutulong sa'yo sa transition na yan. Huwag kang matakot, lumaban ka. Be brave, huwag kang papapigil sa mga taong ito. Sundin mo yung destiny mo, and soon, makukuha mo siya. Okay? Napakaganda for you. Kumbaga this week, Aries, ikaw ay nasa transition phase. Okay? Pumupunta ka sa pagbabago, kaya daanan mo yung transition. Eight of Cups, the Seven of Pentacles. Yes, sabi dito, unti-unti mo nang maitatanim yung punla or buto na kung saan balang araw ito ay tutubo na napakalaki at stable na siya para sa'yo. Kung ano man yung aalisan mo sa buhay mo ngayon, dito ka tunay talagang lalago. Na parang kung dati hintay ka ng hintay pero walang nangyayari, ngayon kung ano man yung pupuntahan mo, hindi mo kailangan maghintay. Magbubunga, mapipisa yung itlog, you will reap the harvest agad-agad. At marirealize mo, ay, bakit ba ako nagstay dito? Lahat na lang ng bagay na ginagawa ko, walang pinapatunguhan. Pero dito, konting kibot ko lang, may outcome agad, may resulta agad, magaan. Parang ganon. Okay? At the bottom, meron kang the Hermit card. Hermit card's all about you shining. Shining your life, no? Hindi ka na malungkot, hindi ka na nag-iisa. Alam mo na yung purpose mo, alam mo na yung para sa'yo. Maliwanag na maliwanag na maliwanag na kung ano yung direksyon na dapat mong tahakin at dapat mong pag-focusan. Really, this redirection. Dinadala ka ni God sa talagang lugar na para sa'yo, kung saan ka uunlad, tatagal at stable. Okay? Kaya wag nang panghinayangan pa yung mga nawala dahil merong malaking darating para sa'yo. Okay? In your divine messages, meron kang the Page of Pentacles. Kung ano man tong bagong gagawin mo, aralin mo daw ha. Kung kontrata yan, kung bagong job order, bagong assignment, bagong task, kung ano man yung dadapo sa kamay mo, maaari ding bagong love life, kailangan aralin muna bago tayo susugod nang sa ganon hindi tayo ma-stuck, hindi tayo mahirapan, at hindi tayo ma-overwork o ma-burnout. Kaya araling mabuti para mahanap mo yung pinakamadaling paraan para mapakinabangan mo yan or maging magaan sa'yo yung pagpasok niyan sa buhay mo. Okay? Page of Pentacles. The Ten of Swords. Yes. Sabi dito, kung ano man yung kakaharapin mo na bago na parang kinakatakutan mo, meron daw magaan na paraan para asikasuhin yan. At yun yung dapat mong malaman ngayon. Example, nahihirapan kang sumabay sa training sa call center. So aaralin ko nga to sa YouTube para bukas, pagbalik ko sa klase namin, gets ko na. Parang ganun eh. Kailangan maparaan ka ngayon madiskarte para yung mabigat, gumaan, yung paggapang ay hindi na mangyari at magkaroon ng kaginhawaan ngayon sa bagay na ito. At the bottom, the Sun card, think positive. Kung ano man daw tong bagay na ito o blessing na ito na yayakapin mo, yan talaga yung magpapaangat sa'yo. At magbibigay sa'yo ng labis na kaligayahan. Good result or good energy is coming in. Kaya hindi ka na malulungkot ng ganito, pabangon ka na. Congratulations. Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Quill, get back to the basics. Sabi ko nga, simplehan mo lang para hindi ka mahirapan. You have Casket, someone is going out of your life or the end of a situation. Sabi ko nga, meron kang ipapahinga, meron kang lalayuan, meron kang bibitawan. Ganon talaga. Panahon na para mag-level up. Panahon na para mag-improve ang buhay. Kaya kung kinakailangan ay bitawan yung taong yon o lugar na yon, parte yon ng pag-i-improve mo. You also have Gong, an exciting event. Sabi ko nga, may exciting pong mangyayari para sa inyo kaya matuwa ka para sa mga bagong bagay. You also have older woman, meron daw pong nakatatandang babae sa inyo. Kausapin mo siya, may concern daw sa kanya.
Ang outcome ni Aries for August 24 to 30, the Hermit card. Hermit card's all about you finding the truth or finding the light. Ibig sabihin, hindi ka na maliligaw ngayon. Kung ano man tong mga kinakatakot mo at gusto mong isurrender kay God na parang, God, na-stuck na po ako dito, hindi ko na alam gagawin ko, nakatali ako dito. But soon, the answers will come. Parang, gets ko na. Alam ko na yung pupuntahan ko. Alam ko na yung purpose ko. Alam ko na yung tatahakin ko for the next 6 months. Alam ko na yung direksyon ng negosyong to for the next year. Lumiliwanag ang buhay para sa'yo. Kaya huwag matakot. All of your questions will be answered at makikita mo rin yung tamang solusyon sa lahat ng hinahanap mo. Congratulations. Hermit, the Six of Swords. Makakaabante ka na talaga. Mas matiwasay, mas mabilis, mas magaan. Hindi ka na stuck dito. Mahanap mo yung tamang formula para makaabante sa buhay. Congratulations, congratulations, congratulations. At the bottom, the Queen of Pentacles. King and Queen. Kung talagang love, sa mga may love life dyan, makahanap ka talaga ng tamang tao na pareho kayo ng goal, pareho kayo ng pangarap at tulungan kayo para sa mga kayamanan or fortune in the future. But for others, sabi dito, panahon talaga to para maging focus ka sa iyong resources, pera, ipon, at future. Okay? So Aries, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Think of your one question. Okay? Inhale. And exhale the answer to your question. You have the Seven of Wands, the Six of Swords, and the Nine of Cups. Beautiful. Sabi dito ng yung spirit guides, you have to close a past chapter. No? Kung ano man yung dati, wag nang balik-balikan. Kailangan daw mag-move on na tayo dahil meron kang isang choice na dapat mong panindigan. Kahit pa maraming tao sa paligid mong ayaw niyan para sa'yo, pero kung sigurado ka na ipaglaban mo, dahil alam kong dyan ka talaga sasaya at mag-e-enjoy at mafulfill at dito ka talaga magiging successful sa buhay. Winish mo to, hinangad mo to. Kaya ipaglaban, umabante ka, abutin mo. Dahil para sa'yo yan. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Congrats. You're on the next level. Kaya naman, ipaglaban ha. Stick to it. Defend it. Prove to them na kaya mo umabante dito at abutin yung mga pangarap mo para sa'yo. Next level ka na. No? Sabi dito parang paangat ka na, kaya ipaglaban yan. Okay? So Aries, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong August 24 to 30. So po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Aries for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.